Kumusta mga kanegosyo? Mahilig ka bang mag-travel at gusto mong pagkakitaan ang passion mo? Gusto mo bang magsimula ng sariling travel agency business pero hindi mo alam kung saan at paano ka magsisimula? Ngayong 2026, ang travel industry sa Pilipinas ay mas buhay na buhay kaysa sa dati. Mas madali na nga ang pagsisimula ng online travel agency. Pwede mo itong gawin kahit wala kang opisina, kahit isa kang empleyado, kahit nasa bahay ka lang or even kahit isa kang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pwede kang magbenta ng plane tickets, hotel bookings at tour packages gamit lamang ang internet at cellphone at syempre ang iyong laptop. Kaya naman sa video na ito, ihimayin natin step by step kung paano ka makakapagtayo ng sarili mong online travel agency. Walang hype, pure facts at realistic approach lamang. Pag-uusapan natin ang mga legalities, technology at ang pinaka-importante kung sino ang mga tamang suppliers na dapat mong lapitan. Kaya naman siguraduhin tapusin mo ang video na ito dahil majority ng kailangan mong malaman ay nandito na. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo ang mga videos and business ideas na tulad nito, make sure to like this video. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated pag may bago tayong uploads. Bago tayo magsimula, let's be real. Maraming nagsasabi na easy money ang travel agency. Paklik-klik lamang daw dito ay meron ng komisyon. The truth is, it's a service-oriented business. Ikaw ang sasalo ng stress ng kliyente mo kapag na-cancel ang flight nila o kapag nagka-problema sa mga booking and reservations nila. Ikaw ang gagawa ng paraan para masigurong magiging smooth ang kanilang bakasyon. Hindi ito yung mga get-rich-quick scheme. Pero kung maayos ang sistema mo at marunong kang mag-handle ng tao at ng stress, napaka-lucrative ng business na ito kapag pinasok mo ang travel industry. Ngayong 2026, hindi na sapat ang mag-post lang ng mag-post Facebook. You need to be professional, digital ready, at higit sa lahat, legitimate. Step 1, kailangan piliin mo ang tamang niche. Huwag mong subukang ibenta ang buong mundo sa lahat ng tao. Matatabunan ka ng mga travel industry giant kagaya ng Agoda at Expedia. Ang sikreto, specialize. Kung gusto mo, domestic low-cost travel lang i-offer mo para sa mga magbabarkada. O baka naman gusto mo ng luxury international tours para sa mga retirees. Ngayong 2026, sikat na rin ang eco-tourism packages at mga digital nomad retreats. Kapag meron kang niche na fino-focus, mas madali kang hahanapin ng tamang kliyente at mas madali mo itong maima-market bilang isang eksperto. Step 2, syempre, legalities. Ito na siguro ang pinaka-boring, pero pinaka-importante naman na parte ng pagninegosyo. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng tao sa libo-libong pera na ibabayad nila para sa kanilang travel, kailangan maging legal ang iyong negosyo. Syempre, hindi mawawala ang DTI registration. Kung ikaw ay mag-isa lamang o sole proprietor, sa DTI ka magpaparegister. Madali na ito ngayon at pwedeng-pwede mong gawin online via BNRS website. Second, barangay clearance at mayor's permit. Kahit online lamang ang iyong negosyo, kakailanganin mo pa rin ng physical address. Pwedeng home office para sa business permit mula sa iyong LGU. Next is BIR registration. Huwag mo kakalimutan ang Form 1901. Kailangan mong mag-issue ng resibo at syempre magbayad ng tamang buwis. DOT accreditation. Ito optional pero ito yung itinuturing na gold standard. Ang Department of Tourism or DOT accreditation ay nagbibigay ng extra layer of trust sa mata ng mga kliyente kapag DOT accredited ka, hindi ka fly-by-night o isang scammer. Next step natin is choosing the right suppliers. Ngayon, pumunta tayo sa heart and soul ng business. Sino-sino nga ba ang mga suppliers na pwede mong maging kapartner sa pagsisimula ng iyong negosyo? Alam mo ba na hindi mo na kakailanganing makipag-usap sa bawat airlines kagaya ng Philippine Airlines or Cebu Pacific at sa mga hotel ng direkta?
gagamit tayo ng tinatawag na B2B or business to business portals kung saan kaya mo nang mag-book ng mga services para sa clients mo. Pero bago tayo magpatuloy, baka naman pwedeng i-click mo muna yung like button kung sa tingin mo malaking tulong sa iyo ang video na ito. Mag-comment ka na rin kung saang lugar ka nanonood ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang video na ito. Maraming salamat po. Alright, let's continue mga kanegosyo. Narito ang top options mo ngayong 2026. Unahin natin ang Via.com or Via Philippines. Sila ang isa sa pinakasubok na. Kapag partner ka nila, magkakaroon ka ng access sa mga flights, hotels, and holiday packages sa isang portal lamang. Ang maganda rito, napaka-comprehensive ng inventory nila at sanay sila sa Philippine market. Ang susunod natin ay Biyahe.ko. Personally, ito yung ginagamit ko. Ito ay isang Filipino-owned platform. Integrated dito ang mga air tickets katulad ng domestic and international, ferries kagaya ng to-go, buses at pati mga mobile e-loading. Kung ang target mo naman ay ang masa o yung mga kailangan ng complete land and sea travel options, solid na choice ang Biyahe.ko. Sunod natin ang Traveloka. Isa rin ito sa mga ginagamit ko. Kilala natin ang Traveloka bilang isang mobile app. Pero alam mo ba na may programa rin sila para sa mga travel agents? If you want a platform na napaka-user-friendly at may malakas na inventory, pagdating sa Southeast Asia, check them out. Pwede ka rin kumuha ng mga packages sa mga wholesalers. Bukod kasi sa mga portals, pwede ka makipag-tie up sa mga malalaking IATA agencies. Sila ang mag-i-issue ng ticket para sa iyo kapalit ng service fee o ng commission share. Kung gusto mo na mas specialized naman ng mga serbisyo, ito ang mga pro tips para sa pagpili ng additional supplier. Kung ang target nyo naman ay mga sosyal na mga biyahero, halimbawa mga magpupunta ng Japan or South Korea, i-check nyo ang Raxo Travel. Subok na sila pagdating sa group tours at visa assistance. Kung balak mo naman na mag-focus sa hotel booking sa loob at labas ng bansa, huwag kayong didiretso agad sa Agoda. Subukan nyo ang mga wholesalers gaya ng TBO Holidays or Hotel Beds. Dito, wholesale prices na ang makukuha nyo kaya naman mas malaki ang potential income kapag nag-markup ka sa iyong kliyente. Pero disclaimer lang syempre, hindi naman porke sinabi ko ay papasukin mo na agad itong mga ito. Syempre, pag-aralan mo ang lahat ng mga ibinabato kong information. Tingnan mo kung alin dito ang swak sa pangangailangan mo. And then, tsaka ka mag-decide kung kanino ka makikipag-partner. Pero, word of advice, kung mas marami kang options, mas maganda at mas profitable para sa iyong business. Since online ang negosyo natin, your technology matters. Ngayong 2026, hindi pwedeng manual na lang lahat ng gagamitin mo in terms of your operation. Kailangan mong magkaroon ng professional website or landing page kung kaya naman ang budget mo. Dito makikita ng mga clients ang mga packages na ino-offer mo. Kung hindi naman kaya ng budget, you can create your official Facebook page. Dito ka naman magpo-promote ng lahat ng iyong mga travel deals. Aralin mo rin ang automation at nang sa ganon ay mas maging madali ang iyong mga transactions. Siyempre, dapat magkaroon ka rin ng booking management system para hindi ka nalilito sa mga flight details and deadlines and of course, sa schedule ng iyong mga kliyente. Also, secure your payment gateways. Gamitin mo ang GCash, Maya, bank transfer. Siguraduhin na may mga tracking ka sa bawat transaction. Magkano nga ba ang kailangang puhunan? Realistically speaking, pwede kang magsimula sa halagang 30 to 50,000 pesos. Una rito ang business registration na pwedeng maghalaga ng 5,000 hanggang 10,000. Initial deposit sa mga B2B portals na 10,000 to 20,000. Ito yung gagamitin mong pambili ng ticket o yung tinatawag nila na e-wallet or travel fund. Marketing and website. Pwede kang gumastos rito ng 5,000 to 15,000 pesos. Hindi mo kailangan ng milyong piso kagad. You can start small and scale fast. Ang kagandahan sa travel and tours, seamless ang kliyente at ang iyong scope of operations. So let's say ready ka na sa lahat-lahat. Mayroon ka ng permit, mayroon ka ng booking portal, kumbaga kompleto na ang bala mo
paano ka naman makakakuha ng mga clients? Number 1, pwede kang gumawa ng short form videos. Gumamit ka ng TikTok or ng Facebook Reels. Ipakita mo ang travel experience, hindi lamang ang presyo ng iyong serbisyo. Gumamit ka rin ng SEO o yung tinatawag na Search Engine Optimization. Kapag may nag-research ng Palawan Tours Package for 2026, dapat ikaw ang unang-unang lalabas sa mga options. Content marketing. Magbigay ka ng tips how to travel to Japan on a budget. Kapag nakita nilang marami kang alam, sa'yo sila magbubook. Mag-join ka rin sa mga travel Facebook group. Dito ay pwede kang mag-promote ng iyong mga booking services. And of course, hindi mawawala ang word of mouth. Nothing beats this, mga kanegosyo. Ang pag-share sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala at sabi nga sa network marketing, gamitin mo ang iyong case system. Okay, just a recap, make sure na maghanap ng tamang niche para sa iyong negosyo, ayusin ang mga legalities, pumili ng reliable na suppliers at syempre, mag-invest sa tamang marketing strategy. Ang travel business ay built on trust. Huwag kang mangako ng langit kung hindi mo naman ito may bibigay. Be transparent sa mga fees and charges, lalo na yung mga tinatawag na hidden charges. Kung gusto mo magtagal sa industriyang ito, tratuhin mo ang bawat client na parang pamilya mo, ang mga magta-travel. Hindi ba kapag para sa mga pamilya natin, gusto natin ay maging special at very memorable ang mga event na katulad nito? When they have a great time, sila na mismo ang magiging best marketing team mo through word of mouth. Humingi ka rin ng mga videos and photos sa mga naging clients mo at i-post mo ito sa iyong Facebook page. As much as possible, humingi ka rin ng review sa kanilang naging experience at siguradong ito ang isa sa magiging advantage mo kapag nakita ng mga future clients mo na maganda ang review ng mga tao sa iyong mga serbisyo. Handa ka na bang simulan ang iyong online travel agency journey? Kung may mga tanong pa kayo tungkol sa registrations or sa mga suppliers, i-comment nyo lang sa ibaba at susubukan nating sagutin yan. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin sa ating channel para sa mas marami pang mga videos na katulad nito. Muli, ako po si Roy Zin. Always remember, learning is the minimum requirements to success. Kaya wag na wag tayo magsasawang matuto. Magkita-kita po tayo sa ating mga susunod na mga videos.